Magandang umaga Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. March 30, 2026 Lunes. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya si parin Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mainit. Painit Grabe. na ang panahon. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am. Paki-download DWIZ 882 app. Live tayo Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23, Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA For The Box. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po. Belated happy birthday, Attorney Trixie Cruz Angeles. Uy, ang dami ang aming dating Trixie, co-host dito. Attorney Ayan, Trixie, Trixie Cruz. Hotel California Angeles. Anong hotel ka? Kinakanta niya yung pare, binigyan Hotel ng California. Hi, Trixie. Naging professional singer yan. Mellow ang kanyang style. Hindi siya belter. Alam mo yun. Crooner. Yung magandang happy birthday sa iyo. Aming magiting nakasama ko dito. Okay. Meron ka pa bang gustong wala na? Wala naman, pare. Kayo po'y mag-ingat at napakainit. Nako. Nakakahilo. Aha. At although nakakahilo rin ang mga presyohan. maganda po yan sa sunset at sa sunrise na mainit ang panahon. Okay? Hindi maulap. Pero ang heat indices 40 degrees Celsius and above magiging common daw po. Meron na silang natala na 4 na lugar na nag 40 degrees. 40 degrees ha. Ang heat indices. Meron po sa Mindoro, sa Pangasinan, meron din sa Pangasinan, Negros, meron din sa Zamboanga, Cotabato, meron na po mga ilang indices na lugar na umabot sa mahigit 40 degrees ang mga heat indices. Ibig po sabihin niyan, yung factors nung hindi lang yun yung temperatura yung nararamdaman mong init. Kasi may kasama dyan yung linsangan ba? Yung Humidity. Tapos yung ihip ng hangin, kung mainit din yung ihip ng hangin, iinit din yun. Ang problema po dyan, yung mga heat cramps, magkakapulikat, yung and you feel tired, exhaustion, mahina ka, at yung mga factor na yan can lead to heat stroke. Kapag naramdaman nyo yung cramps, exhaustion, pahinga. Go to shaded areas, lalo na yung mga magpupunta sa beach. Okay, yan po ang kwan dyan. Ngayon, yung mga biyabiyahe raw, pare, ikaw ba biyabiyahe ka? Meron kailangan may biyahe ako. But hindi naman ganun kalayo. But kailangan planuhin. Nadala na ako dyan Kasi no isang linggo, isang taon, papunta ako ng pumunta kami ng Clark. Dahil nga yung Mimosa, it's under new management, di ba? Oo, for a long time. At pinaganda nila. Kumbaga parang gustong ipakita. Pagmamalaki. Napakaganda nga naman. Napakaganda. Nung on the way kami ron, hindi namin na anticipate. Hindi namin akalain. Naggrabe ang traffic sa NLEX. Grabe, parang 5 hours from Balintawak to Clark. Baka this was the time na nagka-problema yung, may yung mga tulay-tulay, hindi. Oo, may ginawa. Sheer volume. Talaga sa dami ng sasakyan. Maaring ngayon dahil nagmahal ang gasolina. May nagsasabi na baka bahagyang i-trim. Ang tawag din na trim yung whole week travel plans. But hindi rin kasi pagka nakapag-booking ka na plano na way before. Hindi, yun yung mga booking na nailagay mo na. Yung resorts. Oo. Pero iuuwi sa kanilang bayan-bayan para po ngayong Holy Week dahil mahaba-haba yung bakasyon at gusto makita yung kanilang mga
kamag-anakan Actually, doon. ganun ang mangyayari sa amin. Oh. So, ang nakikita daw po na numero ng biyahe, itong problema ko rito, puro statistics na naman. Ang dami statistics ano ba na nakikita statistics nila natin. dyan? Yung 3 million daw. Oh, 3 million. Ang inaasahan nilang biyahe, yan po ang ayon sa Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. 3 million. Pareho din daw last year. Okay? Yan yung sa mga inter-island shipping. Ang na-monitor daw po ng Coast Guard sa Batangas lang kahapon, Bohol, Cebu, almost 400,000 na at Mindoro. So yan po ang sinasabi nila, okay? Ang air travel naman, ang air travel, at least wala sila statistics. Ano po ba mga statistics gusto mo? Sa NAIA daw po, sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, nag-inspect na raw siya ng Terminals 1, 2, and 3. At ano ang kanyang nakita sa kanyang inspeksyon? Wala. Ewan ko. Nakapag-inspection siya. Yan ang problema natin eh. Puro press release. And yet, every Holy Week, napakahirap sumakay, pare. Di mo ba napansin yun? Ang dami-dami statistics, ang dami-daming inspection na ginagawa. Pero, i-discuss po natin yan kung bakit. Taon-taon na lang, ang hirap sumakay. Lalo na yung mga sumasakay ng bus. Naku. Papuntang probinsya, pauwi, lahat naman po yan papuntang probinsya. Yung PTEX, puno yan, sigurado. Ang NAIA po, ang average daily passenger, ang inaasahan nila ngayong Holy Week, every day, 150,000. Okay? Mas mataas po kaysa nung isang taon. 150,000 a day. Okay? Ngayon, etong pinakamamahal ni paring Joel na LTFRB, inutusan daw po lahat ng mga direktor ng kanyang ahensya. Inspeksyonin daw po yung mga terminals. Naku, bumalik tayo sa terminal. Ay! CR, kung maayos, ayan. No. Okay. Mga electric fan, gumagana. Ewan ko kung useful ba yon. Yan daw yung kanya safety protocols. Are now in place. Yan po ang sinasabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Inspection daw po ng mga terminals. Para yung, bakit nasingit yung ganito, pare. roadworthiness ba? Kasama ba doon yung terminals? Hindi ba yung sasakyan yun? Bakit yung terminals yung kanyang Doon na pinupunteriya? dumadaong yung mga bus. Ano. So, titingnan kung maayos sila bago umalis. Yung mga gulong, yung check engine Hindi, oil, yung terminals yung ang tao. kanyang Ang akin lang bro, simple. protocols on ibig sabihin, terminals. kailangan dahil Holy Week kaya mo sinecheck. Dapat yan all year round ang checking yan, bro. Hindi. Ano na yan? Matic All na year yan. round, pare, Hindi ba? May mangyayari at mangyayari. Sabi nga ng mga kabataan, matic na. Matik na yan. Oo. Kailangan daw mag-coordinate with LGUs. Yan ang utos niya. Wow, galing. Ano yon? Pag Holy Week lang kayo magko-coordinate. Pag hindi Holy Week, wala, ano sila, yung bang... Maximize wala nang assistance pansinan. and road safety rules. Implementation. Ang daming press release nito. Ang mga operators daw po ng mga terminals dapat sumusunod sa reglamento. Naks. Ganun ba yung Dahil puro pag press walang release Holy eh? Week, okay lang huwag kayo sumunod sa reglamento. Ganun lang yun. Sobra ka naman. Hindi naman ganun ngayon ka yun. nagpapakitang gilas na mag-i-inspection eh. Meron daw pong, eto nakakatawa dito eh, meron siyang nag-issue daw siya ng special permits. Uy.
Okay. Para sa mga additional buses. Ganon. Ano? Additional buses yan. Additional additional trips buses. or routes. 1,297. Uy. All over the country. Special bus permits ang na-issue na raw ng LTFRB. 1,297 buses. Dahil daw po maraming pasahero ngayong Holy Week. Ang sabi po na naman ni Mendoza, yan daw ginawa niyang yan, masisiguro na merong masasakyan ang mga kababayan natin na gustong umuwi sa mga kanilang probinsya. Talaga, taon-taon na lang, ito yung observation ko rito, parang Joel, ewan ko kung tama, bahala ka na, bahala na po kayo. Taon-taon, mahirap pa rin sumakay eh. Wala pa rin masakyan ng mga tao. At taon-taon, may mga lumalabas na kolorum. Taon-taon po, merong transaction, yung mag-aarkila na sasakyan yung mga kababayan natin. Magpupul sila dahil wala nang masakyan. And yet, ang sinasabi nitong pinakamamahal ni paring Winer na LTFRB ay yan daw ginawa niya, sufisyente na ang masasakyan. Paano mo nasabi yun? Na yung 1,297 passes. 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 Special Hindi, permits hindi ba? passes, special permit. Akala mo passes ng pelikula. I get the picture na pinamimigay niya, mental picture ko. Aha. Ito, para sa ito. Oo. Ito po saan ang galing yan numero 1,297? At saan ang galing yung mga bus na yan? Analyzein natin, pare. May yan bang 1,297 buses na yan ay nakatago somewhere? No. Hindi ginagamit. Para ilabas nyo na. Tapos ngayon Holy Week, bibigyan mo na special permits para lalabas. 1,200 sila. Hindi po kaya, LTFRB chief, chairman, whatever, hindi po kaya yung mga bus na yan, dati na lumalabas din at bumibiyahe at wala naman kayo na idagdag. Yung mga bus na yan, dati nang bumibiyahe, pero kolorum or patago. Kasi hindi pwedeng yung mga actually, more of patago, kolorum. Hindi pwedeng kung nakatago lang yan somewhere at ngayon lalabas sila dahil Holy Week, dahil binigyan nyo ng special permit. Wala pong siraulong operator na gagawin yun. Hindi ba? So yung mga bus na yan, bagong additional seats, highly doubtful. Yan ang kanyang claim na additional Highly seats doubtful. Hindi, yung permits. Hindi niya naman sinabi additional okay. seats. Actually, yung permits ang tunay. Yung permit, may additional permit. Pero may additional seats ba na nangyari dahil sa permit? Kasi yung analysis po dyan, yung mga bus na yan, dati nang hindi mo pwedeng kung ikaw nagbumili ka, ilang milyon yan ang halaga na isang bus. Bumili ka. Tapos hindi mo gagamitin, hindi mo ipapamasahe, hindi mo mga school bus yan. Hindi mo ipapasada? Hindi gagamitin sa Holy Week. Ayan, pinagamit nila. Hindi 1,200. Hindi pwede school bus yun, pare. Kasi Hindi ba pwede? may reglamento, school bus dilaw At may nakasulat na school bus. Alangan naman yan ng At pag diba? nakakita In other words, useless po ito na assurance daw na may masasakyan kayo. Kasi taon-taon, wala naman talagang, ang hirap sumakay. Kaya nga yung mga ibang bumabiyahe, na sila, nangungontrata ng van or tapos magpupul sila. Ganyan ang ginagawa ng mga ibang kasambahay namin nakikipag yung mga kababayan nila makukontakin tapos mag-aarkila sila sila. Tapos medyo mahal. Patak-patak na. Pero wala silang choice. So anong ginagawa ng LTFRB dyan? Nag-issue na special permit? Hindi ko kuya lamang po ang Ibang ipagmamalaki. It's just statistics. Nag-issue ka lang ng permit. Statistics lang yun. Pinag-aralan nyo po ba? Ilan ba talaga
ang bumabiyahe sa panahong ito, sa Holy Week, ilan ba talaga bumabiyahe, parang Well, Joey? yung sinabi Do nila, we have 3 an idea? million daw, pero hindi naman lahat yan eh. 3 million sa ano yung kasama po, yung po yung Iba-iba. barko. Oo, barko, PCG, Philippine Coast Guard na nagsabi noon. Dito sa land transportation, they have absolutely no idea ilan po ang bibiyahe. Therefore, they have absolutely no idea kung ilang bus ang kailangan. May science dyan eh. Nagagamitan ba natin? Okay? Ngayon, ang Hindi, target, I'm just trying to think saan terminals. nga kinong pinagkukuha yung bus. Kaya ako naisip yung bus, school bus. Baka School naman bus. Meron siyang kakilala Eh, dyan, malay mga mo, operator. nag-magic yung mga laruan na bus. Lumaki, naging bus. Sa galing yung 1,200 na yan, pare. May 1,200 siyang passes. 1,297 ang special permit. Ano ibig sabihin nun? Wala po ibig sabihin sa amin yun. May masasakyan ba kami o wala? Unless Yan ang sagutin nyo. Isa pang teorya. Yan yung mga na-impound at ngayon nakaparada dun sa Gano'ng kadami? MMDA napuno. impounding lots. Kung meron ka Pero 1,200 na 1,200 na-impound, ano po, buong Ortigas na yung... yung mga ganyang balita na kala mo may ginagawa sila, nanloloko lang po ng publiko yan. Ang sa totoo, dito sa baba, talaga hirap na hirap sumakay. Kaya yung iba, 2 weeks, 1 week before, umuwi na. Kaya Para hindi makasabay dito sa Holy Week. Pero yun, no work, no pay. So, uuwi sila. pag nag-absent ka. Pag nag-absent ka, walang choice. Ganyan yung kasama ko. Umuwi na siya last week. Dahil nga, pag ngayon siya umuwi, nako, pahirapan. Mula bata ako, pare, pag lalabas kami ng Holy Week, agawan ng sasakyan eh. Nandun na kami sa terminal, sa yung pantrangko sa Quezon Avenue. Agawan. Agawan yun. Fisher Mall na ngayon yun. Oo, Fisher. Wala na. Yung PITX, may spokesman pa sila. Oo. Daw. Okay. Meron na raw po mga bus na hindi na bumabiyahe. Oo nga. Dahil sa taas ng taas po ng gasolina. diesel, malamang. Yan po ang sabi ng PITX. Yan din po ang sabi ng Baguio City Police. May mga bus companies daw po nagtastas na ng biyahe. So pahirapan talaga itong Holy Week na to. Because of the crisis. At wala po tayong naririnig na solusyon. So anong problema? Ang advice ko, pare, yung ganon, transaction na lang. Kasi private naman ang touring doon sa mga van. Sinabi mo nagtastas. Ibig sabihin, they'd rather na Binawasan ng trips. kikita rin yun. Sayang yun. Maraming sasakay. Well, kasi nga, Pero talo kasi. sa ngayon, marami sasakay. Pero ayon sa Baguio, police, before the Holy Week, nagbawas sila ng trips. Kasi nga, kung hindi mo mapupuno, hindi ka naman kikita, lugi ka pa. Okay? Ano pa ba? NLEX. Okay. NDEX. Kamusta? Ano daw ang mangyayari sa NDEX, pare? Kasi di ba yung kinikwento mo sa akin, last year naipit ka dyan. Mas mababa daw po ngayon ang expected nila na biyahe. Pero yan conjecture lang yan. Apocryphal story. Hindi niyo po maaasahan yung mga ganun. Puro mga hula-hula po yan. The best is to monitor. Sa araw na biyahe kayo, i-monitor nyo yung volume. Yan po ang the best. Yung mga hula ng mga... Paano kung nakaalis ka na ng bahay? Before ka umalis nga, so plan your trip.
Yan ang pinakamagandang mangyari. At i-monitor Usually, nyo. ang ginagawa mo, dapat mas maaga kang umaalis para... Ha? Pwede. Yung 3 o'clock, 2 o'clock. Well, yeah, conjecture. 2 o'clock, 2 o'clock ng madaling araw, pinakamagandang oras bumiyahe. Sobra naman ang aga. No? Aba, yun ang wala sasakyan. Nung bata kami, ganyan kaming, yung tatay ko. 2 o'clock. Walang So, katao-tao. kung pumunta ka ng PTEX, chances are also 2 o'clock. PITX? Alamin nyo po kung merong biyahe ng ganong madaling araw, malamang meron eh. Meron yan. Yun ang pinakamasarap, Every hour yan, pinakamaganda. every 30 minutes eh. Di matulog ka na lang sa biyahe. Kung yun ang problema mo. Oh. Yung Department of Health, code, white alert ang mga hospitals daw po ngayong Holy Week. Ano ibig sabihin yan? Hindi pwede mag-absent ang mga medical personnel. Emergency rooms, mga ambulansya, okay? Hindi po pwede mag-absent sa mga government hospitals. Pag may nabalita kayo nag-absent, ay isumbong nyo. Okay. And possibly even private hospitals, pare. Yung mga all hands Ang on airport, deck din. pare, sigurado crowded dyan. Kasi yung mga sumasakay po ng eroplano, meron silang tama. Itong fuel crisis, oil crisis sa mundo. Meron silang tama. But they still have the means to travel eroplano eh. Oo. Meron pa pong pera. Yan, kaya masikip pa din ang mga airports. Ang sabi po ng NAIA, anong tawag dito? Yung NNIC. Oo. New NAIA Infra Corporation. Mga mahigit sa 1.35 million passengers ang expected ngayong Holy Week. Mabigat yun, pare. Marami. Ang dami, 1.3. Adventure. Ano? Adventure. 1.3. Marami kasi po dyan, babiyahe. Kahapon, halimbawa, ang sinasabi nila, yung mga palabas na Pilipino, karamihan papuntang Japan and Hong Kong. Japan, Hong Kong, yan po ang mga biyahe. Dito lamang, China, China. ASEAN, yan po ang mga papunta yan. Okay? So yung mga, kung dyan ang biyahe nyo, yung mga terminal na inaasahan nyo, yan ang tendency, yan ang trend. Yung mga bumiyabiyahin, Japan, Hong Kong, dito sa Asia, yung mga terminal, kung saan yung mga aeroplano na yan, siguradong crowded. Siguro marumara kesa Europe, Right. kesa US, or siyempre especially not the Middle East. Siguro hindi ka naman biyabiyahe sa Middle East. Sa po ang halimbawa yan Terminal 1, ang expected daw po na pasahero diyan almost 300,000. Sa Terminal 2 almost 350,000. Ito pinakamabigat. Terminal 3 Oo, yung mahigit 700,000. Kung ikaw ay sa Terminal 3 at 700,000 this week, ang kalaban mo ay maaga-aga ka na magpunta ron. Yun po yung sinasabi kong tip. Sa Terminal 3, siguradong crowded. Pero malaki yon, pero marami ka pa rin kalaban sa makakasabay. Okay? Okay, yung... Alam mo, para akong kinakabahan sa lahat ng kwento mo. Dahil kami, Hindi, may biyahe kami sa... magandang pag-isipan sa, to. Dahil- Thursday pa lang, pare. Season ng biyahe ngayon, pare. Okay? Ito yung mga biyaheng hindi maiwasan, gano'n, dahil pamilya and all that. So, mahirap. Tsaka matagal na kayo nagplano. Oo, matagal May na crisis nagplano. ba? May crisis o walang crisis? Oo. Okay. Mahirap sabihin. Teka Na... muna, yung binanggit mong NLEX, pare, kung dumaan ka sa MacArthur Highway, Nako. Good luck. Wag na. Good luck na lang sa iyo. Ito pa isang statistics. 9,000 daw po na police deployed sa Ayan. Central Ayan. Luzon. Saan ang galing Saan yung na mga pulis? Sarge! Ang dami Kayo, statistics ikaw, Saan galing yan? Ang upo-upo dyan. Kailangan Ah. i-deploy ka.
Naglabas po ng statement ang Police Regional Office 3. Ibig sabihin yan yung Central Luzon. Augmented daw po yung kanilang police force by 3,500 policemen at 1,000 officers. Augmented. Saan kaya galing yun? Diyan kayo galing at saan dineploy? Aha. Statistics lang yan. Ibig ko sabihin. Kasi baka dati ng pulis yung mga yan dyan. Tapos sasabihin mo lang, oh, may 9,000 tayo. Eh, talaga na, 9,000 naman talaga ang number ng pulis nyo dyan. Eh, labas ba yun? Lahat ba yun? Nasa labas ng... Sa Holy Week, lahat sila nandiyan nakadeploy. There's an interesting article. Pati daw po ang presyo ng palaspas. Kahapon palaspas. Totoo. Tumaas, pare. Nagtaasan? Bakit? Inaano yan eh. Matagal nang gawa yan Oo. Inaano? Yung bang, di ba may design yan, tinitirintas at mga kung ano-ano eh. Aha. All over the Philippines daw po, nagtaasan. Ito yung explanation ko dyan. Yung mga nagtitinda dyan, syempre, seasonal yan eh. Oo. Para bang yung roses pag Valentine's? Sa pabibili, di ba? Oo, sa kabibili. Talagang, yun naman po sa kanila, one time lang na, kung may maganda-ganda naman ang iyong katayuan, okay na lang yun. Baka bigyan mo pa ng tip eh. Oo. Ngayon lang kikita yung mga yan eh. Di ba? Ngayon lang Holy Week. Bigay mo na, wag mo nang ano kung ikaw naman eh, kano lang. Yung iba, makikipag-away pa eh. Bakit biglang tumaas yung ngayon? Ngayon nga lang kikita yan eh. Sa nasabi po ng mga nagtitinda, tumaas din ang gastos nila. Tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning, sa inyong lahat. Good morning sa inyo lahat. Okay, merong message si Okay, sige. Cardinal Jose Advincula. Para dito sa ano yan, yung Holy Week. Ngayong Holy Week daw po, ang pinakamagandang magagawa natin, pag-isipan natin, ano yung mga bagay-bagay that we buong puso nating titiisin. Ang kanyang message may has something to do with the present crisis. Ano yung mga bagay-bagay na dapat na kayanin mong tiisin? Yan po ang kay Cardinal Advincula. Hindi yung kung ano ang gagawin mo. Pag-isip-isipan natin, pag nilayan natin. Ano yung mga Bagay na kaya nating tiisin. kasi may element na surrender dapat dyan. May mga bagay sa mundo na dapat tanggapin mo lang eh. Na wala kang magagawa. Magagalit ka, wala rin mangyayari. Magpuprotesta ka, wala rin mangyayari. Anong gagawin mo? Di ba may mga bagay na, di ba yung prayer na, Lord, sabi niya, bigyan mo ako ng lakas loob na gawin ang mga dapat kong gawin. Yung mga pwede kong palitan. Okay. Bigyan mo rin ako ng lakas ng loob na tanggapin yung mga bagay na hindi ko kayang palitan. Ayan. At lastly, bigyan mo ako ng wisdom para malaman, ma-distinguish between the two. Ayun. Yan, yung ganyan pong prayer. May kinalaman to doon sa sinasabi ni Advincula. Magandang advice to. Sa ngayong panahon na to, maraming bagay na kailangan mo lang tiisin eh. Hindi ba? Sa akin yung pagtanggap, acceptance po. Si President Marcos naman po, May maganda yung saying na sinabi mo na. Ang naalala ko tuloy ang ating kaibigan, may kaibigan ako na si Noel Bongat. ano sabi? Tiisin na lang niya yung masamang palo. At sa next round, next hole na lang niya. Sabi niya, alam mo, Padre, kung lagi ka namang maganda palo, wala na makikipaglaro sa'yo. Okay. Tsaka ganun ang golf eh. Sabi ng mga magagaling mag-golf,
ang pamantayan daw na isang magaling golfer ay hindi yung maganda score. Oo. Ang pamantayan na isang magaling na golfer, na kapag siya'y nagkamali, Oo. ay makaka-recover siya. Sa isang round ng golf, Oo. siguradong may mali ka eh. Oo. Mas yung mga professional. Ang mga professional, mga Oo, marami-raming mali rin ang nililimit nila yung sarili nila hanggang 5 mali. Oo. 'Di ba? Ang game ng golf is a game of less mistakes. Hindi walang perfect golf. Sigurado may Sila magkakamali 5. ka. Oo. Tayo 5. Okay, sige. 'Di ba? Hindi, pero paano ka maka-recover doon sa mga 5 mistakes? Yan yung game ng golf. Anyway, tuloy mo. Ano Yung kay Marcos mensahe? Ano naman, yung mensahe ng presidente, pare? magtulungan daw. Let's treat each other with compassion. Okay. Ayan ang kanyang message. Yun yung buod ng kanyang message. May kinalaman din sa krisis. Akala ko may kinalaman yan doon sa... Kasi kung ikaw yung nakakaangat, Oo. at may kamag-anak ka namang nahihirapan, baka bigyan pwede mo tulungan. Oo. Di ba? Sabi ni Jojo Robles sa akin, pare, one time. May sinasabi kasi ako na itong taon to, hindi ko naman masyadong close, lapit na lapit sa akin. Ito yung sinabi sa akin ni paring, nang nasirang paring Jojo. Pare, maganda na yung ikaw ang nilalapitan. Kesa ikaw yun ang hihingi. Oo. Sabi niya. Medyo nagising ako doon So sinabi niya yan. So yung kay President True. Marcos naman. Maganda yung nabanggit mong yan. Oo. Lalo na sa panahon ngayon, maraming nahihirapan, bro, na So compassion. compassion. Kung kaya mo tumulong, hindi tumulong hindi? ka. Kahit pa paano, hindi naman kailangan. Malaking tulong. At least, the mere fact na tinulong mo siya, nabubuhayin yung taong yun, bro. Na, may nagmamalasakit pa rin sa akin, sa aking pamilya. Ang mahirap lang kasi, ang tendency ng mga tao kasi, pag natulungan mo, araw-arawin ka na, kumbaga aasa na. Hindi na, pwede mo naman mapagsabihan wala na yan sariling, after that. But wala na Brad, sariling palo. Medyo ako'y meron din akong pinagdadaanan. Medyo tulungan kita kung kaya ko, pero hindi ko naman kayang lagi. Pwede mo naman diretso yun yung mga ganun tao. Umanap ka naman ng iba. Pwede ba yung Ayan gano'n? si turo mo. Ayan si Parin Jonathan. Matulungin yan. Tulungin yan. Okay. Pero magandang mensahe para sa Holy Week. So, Maganda nga, yun dalawa. Yung kay ang sasabihin ko sana, magtulong-tulungan. Pero wag naman kayong mga yung nakita kong photo caption kanina lahat sila nagtutulungan sila sa Davao, pare. Sama-sama Anong sila ngayon tulungan na. ng- ano ibig sabihin? Lahat Hindi ko ng mga mauuwi yun. Ano andun ibig si sabihin? Vic Rodriguez, andun si Libiste, andun si Barsaga. The andun Duterte si camp. Pedro. Barsaga nandun? Andun magkakasama sila Libiste? sa mesa. Libiste. Ibig mo Kasama sabihin, yung mga kilos-kilos. magkakapatid na Duterte. Sabi ko, ayos Yan, Dahil birthday ni nagtutulungan. 81st birthday ni PRRD. O kaya lahat sila nandun. Nandoon. Talaga? Kailangan ba silang magsama-sama together? Kaibigan na, si Atty. Perdi, andun. Yan na, lahat sila andun Well, Si Jason, saan na lang hinahanap ko? Wala siguro, wala nagbigay ng flight ticket. Yan. So, bakit? Nandun siya sa Davao Hindi. wala siya. Wala siya sa picture. Pero andun si Congressman Libiste at si Congressman Barsaga. Ngayon, yung pong Holy Week, Okay. hindi natin maiwasan maging tourist season dito sa atin. Right, kasi bakasyon yan sa mga Oo, maraming tao. Ganon, hindi na- although it's a religious period, activity, hindi po maiwasan na yung, halimbawa, ano daw yan may mga, kumbaga, yung mga sinakulo, yung mga passion play, Oo. nagiging tourist attraction yan Yung dyan sa Pampanga, no? Yung, Oo, with self-flagellation. Mga Oo, mga Good morning, ganun. sir. Morning. Doon daw sa Las Piñas, Ay, dress, marami naghahanap sa iyo kasi yung Humihingi ng sinabi ni compassion President daw. Marcos, compassion, tulong. Kami tumutulong pero pag inaraw kami, ituturo na lang. Ito, mabait ito si Kung Jonat. Yan ang lapitan nyo. yung kay Huwag Adbico kami, lang kasi.
yung element ng acceptance. Hindi, lalo Surrender. ngayon. Lalo ngayon na Holy Week. Surrender daw. May mga bagay na kailangan tanggapin na Wala lang. na tayong magagawa. Oo. Sa Diyos. Yun yung palagi natin Ipa sa sinasabi, Diyos, ipa ano? sa Diyos na natin. Aha. May mga ano po ngayon di ba yung pabasa, Marami. Ay, marami. colorful, nahaluan na ng Filipino style. Sa Kasi yung Holy Week, Sa totoo lang, ang atin, iba ang atin. Kakaiba. Kakaiba. Oo. At saka yung nagpapapako sa cruise, nagiging tourist, ano yan eh. Okay? Yung ano lang, yung penitensya, yung Pero ano may mga... self-flagellation. Pero may mga Nakakita ako niyan merong eh, na I think... Ayaw nila yun. Hindi. I had about 2 years ago na pag sumama ako ng bike ride motorsiklo sa Rizal. May mga colorful na procession diyan na yung Marami. mga nakapaa pa sila na tapos ang yung mga suot na ano. Alam mo, tapos maraming mga Maganda. amateur photographer Oo, nice. dumadayo dyan at Kukunan kumukuha yan. na Solemn talaga pati at maganda May yung tradition pakiramdam, tradition. kami noon, umuwi kami sa probinsya para magprosesyon. Oo. Dito yata, meron din naman dito, Sa kaya Rizal ang dami. limited. Kaya nga ang request ko, sana yung mga prosesyon, wag naman doon sa mga highway. O pwede naman sa Kasi bumabiyahe yung mga ibang tao nasa highway, doon na lang sa looban. Baka naman pwede yung mga LGUs. Buksan yung Sabihan kalye nila sa yung loob, mga oo. nagpo-prosesyon. Sa loob na lang, wag na sa highway. Baka magalit si Bigor Mendoza sa kanila. Meron nga 2,100, ilang bus yun? 2,100, 200, 1,200 71. Oo, na hanggang sa special permit 2,172. Special permits. passes ika nga. I get this mental picture ni Secretary Bigor. Oh, sa'yo. Sa'yo. Parang namimigay na. Saan ang galing yung mga bus na meron yan? sila, kayo naman Ano? Meron sila na count. They have a count Count ng 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 kung ilan ang kailangan kasi to the last bus, bawat 1,200, How did you get that 1,172. number bawat na ruta. Ang ibig sabihin lang niyan sa tingin ko, hindi pa nila nailagay sa database nila kung ilan talaga, Ang pasahero. hindi lang pasahero, paring Conrad, ilan talaga ang bus na Na may... diyan sa ruta na yan. Ilan ang bus na yung bang binigyan ninyo ng prangkisa diyan sa ruta na yan? bagong-bago. Ay may mga bus ba yung mga yan? O baka binigyan lang ninyo ng prangkisa, wala pa lang Walang bus. bus. Kasi saan galing yung 1,270, 1,100, Ilan ba? 1,200. 1,271. Oh my God. Saan galing yan? Kasi, bawat ruta ngayon, noon sa bus, bawat ruta ng bus mayroon Mayroong may-ari na. In other words, mga matatagal ng mga Matagal bus na. companies yan. 1,297 special permits. Saan galing yung mga bus na yun? Nakatago? No, Hindi. special permits to. Baka- Away from the Hindi, ganito. yung may lisensyang ruta. Hindi. Baka yung mga bus companies din yan na may prangkisa na kasi for example, for the ordinary days, halimbawa 50 lang pinapalakad nilang mga bus. Ngayon na dagsaan, 100 na. So nakatago yung bus na yun? Oo. Stupid investment yun, Jonat, Hindi. para sa akin. Hindi nakatago. Kasi, meron ka 100 bus, 50 lang ang gagamitin mo. Yung 50 naka-idle? Hindi magandang business baka na yan. rotation. Hindi idle yon, Brad. Ang Pina-under din yun. pinapandar sa ibang mga So, hindi additional itong Sa ibang ruta? 1,290. Illegal yun Hindi siya ibang ako bus company ako. Alam nga isang ruta lang ako kung malaki ako. Halimbawa Victory Liner o kaya yung Hindi, bakit kailangan ng special permit kung dating regular na nabumabiyahe? Hindi, kasi yung para sa dito sa ruta na ito, for example, ako ito lang ang akin. For example, sa rutang ito, ang kanya talaga lang is 50. Halimbawa lang, meron siyang 100 na bus, di kumuha siya ng ibang ruta. Ito ngayon, baka hindi na niya kailangan dito niya ilalagay.
Yan ang So, aking tingin. dati ng bus yan. Dati ng booth siya. So, hindi, malaking bola, kabulahan, itong meron siyang bagong special permits na 1,297. So, dati nang lumalarga yung mga bus na yan. Ngayon, Ngayon, nadagdagan ba? Yung mga masasakyan ng ating mga kababayan. Does not have to by sheer market forces, itong mga operator, palakarin natin, kailangan yan. Ganun na, Hindi, kita tayo. sa akin, bola lang Hindi to mo na eh. kailangan yung LTO. Sa akin, pamigay. statistics lang to. ang ginawa nila dyan, tingin ko lang ito, ginawa nila. Ah. Yung mga kumukulorong, Ayun, that's another one. Oo. dyan sa ruta na Binigyan ng yan, special Binigyan permit. Binigyan na ng special permit. Oh, di Solid ibig na sabihin, maganda dati sa na rin huli ka. bumabiyahe yan. Yun na So nga. may additional ba Na na buses. buses na sasakyan ng mga kababayan natin? Inilipat. Nilalabas nyo ito para bang pinalalakas nyo ang loob nila. Sige, may masasakyan kayo, Bumiyahe lumaan kayo, kayo, lumaan bumiyahe kayo. Pagdating mo dun sa istasyon, Oh. naku po, agawan. Inilabas nila from other ruta o kaya kolorum dati, nakikiprangkisa sa kanila. O sige na Bakit nga. kailangan ng special permits? Kasi baka hindi ka dyan sa ruta na yan dati. Lilipat ka na lilipat ruta. ka na ruta. Yun na special permit. Magkano yun? Ano yun? Out of the, ano yun? Goodness of their heart. Kasi hirap na hirap ang ating mga kababayan. Ayan, walang magkano dyan. Wala. Pag sinabi mo kasi special, Maibig. ibig sabihin, pag special, ako, ang hirap nito, special to eh. Boss, Parang ganun ang dating sa akin yan eh. Alam mo naman, yung mga special, basta may special, bibingka o buffet. Special yan. Special yan. Ay, nako. Bada, aakyat na naman daw po ang presyo ng fuel. Tomorrow. Ang diesel, mahigit 10 piso Ang akyat. ang itataas. Wow. Ang gaso ay depende po. 50 centavos to 250 per liter. Ito pinakamatindi. Kerosene, 3 to 5. Kasi Tapos- kerosene po, gamit yan ng mga medyo hikahos. Tapos Yung LPG, nako, 1,005 na ba? 1,006. Laki na ng tinaas. So, ano ba to? May paliwanag ba ang DOE? Pa? Hanggang ngayon? Wala pa. The same old refrain. Ano the same old drip? Ikaw naman. The same old drip. Para kanta. Kaya kanta talaga yan. May sasabihin pa ba silang bago? Ito po. Kaya talaga naman tumaas ang fuel prices all over the world. Global. Ang pinag-uusapan lang natin dito, bakit sobra naman taas doon sa atin? Sa atin, yes. Yung pong issue na yon ang hindi pa nasasagot Hanggang ngayon. ng Department of Energy. Okay. Puro bola lang po ang inaabot natin. Galing kay Senyor Abad. Rino Abad. Okay? Mas taas pa nga daw tayo kaysa sa Laos eh. Sobra. Ang Singapore lang ang Ang talo tayo. oo. Pero pagdating daw po sa supply, ay ayos naman tayo. Sabi po ni Executive Secretary Ralph Recto. Okay Bakit yun. siya nag-a-announce? Okay, pero ang suggestion nga natin from the very start, tignan ninyo yung possibility na magkaroon ng windfall tax. Gusto ng Tribune, i-tax si RSA lang eh. Bakit naman? Petron eh. Sinabi na nga ni RSA, kung tingin ninyo, ako sobra-sobrang kumikita dyan, pagbili ko na sa gobyerno to, Petron. Di ba sinabi na niya yun eh. Oo. Kunin na ninyo. Bakit naman? Hindi nga, ibig sabihin, o panabla. Kasi ang dami nagsasalita eh, alam mo naman eh. Na itong Petron, ganito laki ng kinikita mo, 3 billion pesos a day. Para namang, hindi sinabi niya, alam mo nyo, ang kinikita na namin dito sa Petron, ganito. Ang aming investment, ganyan. Pero pag lumabas kayo, eto, garantisado. Oo. Mas mura ang Petron Kaysa sa kanila. kaysa sa ibang mga gasolina. At saka, ang Petron kasi, kaya na napag-iinitan yan, sila ang pinakamaraming gas station. Oo. At saka sila lang ang locally refined. Sila yung may local refinery. Sosyuhan na ninyo, gobyerno, ang Petron. Gaya ng dati. Baka? Nagkaroon kasi ng hearing po sa Senate noong
Webes ba? Yes. Miyerkules. Miyerkules. Webes. Oo. Sabi ni Marcoleta, yung Petron daw, profiteering yan. 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 Dahil ang laki-laki ng kanilang kinikita. Fantastic nga eh. Fantastic yung sinabi. Sabi po ni RSA, Ramon Ang, tinanong kasi siya eh. Sabi niya, ang Petron hindi ganyan kalaki ang kinikita. Okay? Ang claim kasi ni 3 billion a day. A day. Wow. Ha? Trillion yun. 1 year. Ang kinikita? Hindi, sabi ni Senator Marcoleta. Ewan ko saan nanggaling yung kanyang figures eh. So, ang suggestion po ni RSA, Ramon Ang, kailangan daw po magdesisyon ang pamahalaan. Yes. Okay. Tukol sa public ownership nitong kaisa-isang oil refinery na ngayon ay Petron lamang. Dati na raw po, mga 6 years o 5 years ago, Nag-over na siya. in-offer niya na yan, sinabi niya, kung ang kailangan ng gobyerno yung Petron, I'm willing to sell. Okay? Pwede yun. Pero hindi naman po pwedeng sabihin na nationalized. Hindi. Aagawin. Hindi. Baka naman yun ang gusto ni Marcoleta, agawin yung Petron. You better be frank with everybody. Ano ibig sabihin nun? Is that what you are trying to suggest? Na agawin na lang. Na take over na yan? Pero hindi naman, ang Petron po, pag-aari ng publiko yan. Alam mo ba listed Oh, to? listed. It's a listed company. At saka ano yan, ang Petron, nasa Malaysia. Ang sabi po ni Ramon Ang, yung Petron, isa sa mga strategic investments. Hindi siya talagang for windfall, profit, or what. Strategic investment yung Petron, kagaya nga noong infrastructure, kagaya nung kanilang food, yung drive nila for food production, chicken. Yung chicken na plano nila kasi yung mga integrated Ginagawa na sa naman tabi nila ng yun. ports. Ginagawa na nila yun. Oo, strategic po kanilang investment. It's not a profit center. Noon daw 2020, 11 billion ang kanilang talo. Yung Petron, 11 billion ang talo. Kung talagang magsasamantala to, di jack up the price, di ba? Kasi nga, napakalaki ng kanilang investments to upgrade the refinery. Wala pong ibang oil companies na pwedeng sabihin yan. natumaya para Na tumaya ng ganyan, Petron lamang yan. Bakit ang Petron naman ang target ni Marcoleta? Because he has a strategic interest Ganon? in our oil supply. Sabi naman po ni President Marcos, yun daw pong pagtanggal ng taxes on fuel, it's not yet off the table. Kasi may mga nagsasabi, yan ang pinakamasamang gagawin ng gobyerno. To remove the taxes on fuel. Okay? Pero, ang sinasabi ng Presidente, Pag-aralan natin. pag-aaralan natin. So, hindi pa off the... Kasi Kasi yan ang, panahon kasi ngayon yung yan ang demand ng mga public transport. yung kay congressman. Kay Senator Marcoleta, yun na nga, uso rin ngayon yan to come up with potential solutions na tinututukan mo yung gobyerno nga, yung ganyan. Potential solution ba yung Kita mo nga, ito nga si Congressman binabakbakan niya si si Congressman Libiste, pare. Iba rin. Ano yan? Batang ere. We're headed for a debt crisis unless government cuts wasteful spending. This is Wow, rich. generic. Coming from a guy na hindi mo tinupad yung 12,000 megawatts na pinangako mong kontrata. Lakas ng loob mo magsalita. Lakas ng loob mo magsalita. Kung yan iba'y ginawa mo, edi sana lahat ngayon pinapalakpakan ka. Uy, ang laking tulong mo. Hindi niya na nga sinasabi yun eh. Ang Hindi, bakit strategy... ka ba nakisali pa rito, di ba? Aba, Para nga si Senator para Marcoleta. hindi mapansin yung issue against him. Di ba yun ang strategy of
Offense is the best defense. Nagbabalik, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. Excuse me. Ito po, yung mga mahihilig mamasyal ngayong Holy Week. Ang mga mall po ay nagbawas na ng oras. Okay? Yung weekend hours, halimbawa ng SM Supermalls, ay 10 a.m. to 9 p.m. Okay? So, dati hanggang ano ata yan eh? 10 to 10 o 10 to 11? 10 to Hindi, dati 11? nga 9 to 10 or 9 to 11. Ayan, Dati. oo. Weekend, 10 to 9. Pag po ordinaryong araw, 11 to 9. So 9 p.m. sarado na. Okay? Dati po 10 to 10, 9 to 10, may mga ganon eh. So kasama po yan sa planning. Ngayong Holy Week, yung mga marami kasi they just stay in the city kaysa lumabas. Yes. It's the best place to be. So baka kumain sa mall or mga ganyan. O manood ng sine, pwede pa naman yan eh. Okay? Ano pa ba ang mga pwede nating sabihin tungkol dito sa Holy Week? Okay, mga mamamasyal, parin Jonat. Saan ba pwedeng mamasyal? Okay? Sa Manila, teka. Maraming pwedeng dito. El Nido named among the world's best beach by BBC. Ano pa? Award na naman. Hindi, BBC, ano to, prestigious to. Hindi ito yung mga binabayaran na awards. Kasi marami pong awards dyan. Ikaw naman, kayo na. Ang El Nido, kapag sinabi ng BBC, ayos yan. Ayos yan. Okay? Okay? At mga, because of the uniqueness, may mga lagoons, may mga coves, may island dyan, pare. In the island, merong lake. May lagoon. May lake na pinupuntahan na namin yan, nagda-dive kami dyan. Yes. Napakaganda. Yan, yung El Nido na yan. Okay? Tapos yung mga lumang bangka. Lumang bangka ang kanilang gamit-gamit. Okay? Tapos doon daw sa Mindoro, may nakitang mga kuweba. Okay? Ang na dating may tinatawag po kasing Mindoro Archaeology Project. Okay. Okay? Magmula 2010 yan. So, ilang taon na yan? Project na yan. 16 years. Okay. At ang pinuno niyan Dr. Alfred Paulik. Yung exploration na yan. Okay. Mahigit 40 caves na raw po ang pinag-aralan dyan sa Mindoro. At ang kanilang nakita, 4,000 years ago, ang mga, tapos as early as 35,000 years ago, yung kanilang na-discovering settlements. Okay. 35,000 years ago, pare. Okay. Grabe yun. Sabi po ng findings, ano kaya pwedeng bisitahin to? Kansubong Cave. Pwede yan. Kansubong Cave po. Kansubong Cave, ba? Oo, Kansubong Cave. May mga burial grounds, prehistoric occupation. Very interesting to eh. Very interesting ganito. Pero hindi pa natin pwedeng gawin tourist spots to eh. Okay. Kailan ayusin muna yan. At saka saan kayang area yan? Kansubong Cave. If it's particular... It's an island eh. Ha? In an island of Mindoro. In an island of Mindoro. Kasi kung 35,000 years ago yan, alam mo yung... Kasi there are islands, pare, na masasabi natin, of Mindoro. Kasi that is, yung, baka pwede yung island na yan is also off
Romblon kasi magkaano yan eh. Magkalapit. Magkalapit. Oo. There is a town in Romblon na ang kanilang pinupuntahan for marketing and etc. dito sa Mindoro side. Mindoro side. Yung kabilang towns, 3 towns yun, doon sa kabila. Ah. Baka yan eh. Pero we have to find out. Maganda yan ha. That means, Yung pong culture kasi natin, Marami. kung 35,000 years ago, may Ang dami. settlement na sa Mindoro. Ibig sabihin, na napakadami ng may tao na rito sa atin noon. Oh, 35,000 and years there is ago. also a theory nga, ang sinasabi nila, we were connected by land. Ande, merong- Landmass eh. Oh, yung landmass, There was a landmass connected theory. sa ibang Di part ba ng yung Asia. lumubog na continent, dati Yun sinasabi magkakakabit nila. tayo. Yes, Anong yes. tawag ba doon sa continent na yon? Part of the Pacific. Mm. At nung nag-melt na yung mga ice, after the Ice Age, first Ice Age, lumubog na. Mm. Kaya meron nga off the coast of Japan, may nakikita silang man-made structures Mm. na large stones Okay. sa ilalim ng dagat. Kaya nga may mga ano eh, Grabe, no? sa sea, Pacific Ocean or wherever, may mga volcano, di ba? Right. So dati nasa above Kaya ground yan. gumagano, Isa pa pong balita naman, na Isipin, cultural thousands din. of years ang bilangan nila Oh, noon. thousands Oh. of years Gaya to. rin kaya itong dito sa atin ang tao kasi by decades lang bibilang, even centuries maliit lang pala yan. Para thousands pala. In other words, nag-i-invest din tayo dyan sa archaeology. Hindi nga natin inaayos eh. Gagaya nung wala ngang masyadong nag-aayos dun sa mga findings. Kagaya yung yung diyan sa Angono, yung yung kanilang mga Hieroglyphs, caves. oo. Hieroglyphs. Diyan, Patas meron din sa Cagayan. Meron din yung diniscover ni Manda Elizalde, Tabon Caves. Yung Oh. Palawan. Alam mo, meron akong naging professor sa UP, wala na yata siya ngayon, si F. Lando Hocano. Magaling yun. Ang galing nun at very... Very interesting ang At saka ano ano siya, yung personality niya, actually bubbly personality at that time. He makes yung ganyan, very interesting yung mga archaeology. Ang nakita kasi history, dito sa oo. Mindoro, yung Si gumagamit Professor na Hocano. shell, ng shell technology for household, for tools, ganyan, shell. Yung shell technology. Yung shell technology na yan, pare, kung pumunta ka sa Panglao, the Panglao Church yan. Shell. 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 So, Ginamit nila, ito raw po ng kanilang findings only shows 40,000 years ago, populated na yung Mindoro. Ngayon, meron po sinasabi kasi na meron sila, mga seagoing people ang nagpopulate ang population nung panahon na yon. Oo. Ang sinasabi po nito ni Dr. Paulik, wala pa silang nakikitang evidence ng early watercraft. Kung gusto raw na nating malaman, as early as 50,000 years ago kasi, may sinasabi, nanguhuli na sila ng isda eh. Kasi may evidence nga, Spear. may evidence na shell technology. In other words, galing sa dagat yan. Ngayon, seacraft na ginagamit nila? Yun ang hindi pa siya nakakakita ng ebidensya. But definitely, pupunta na sa laot yan para mag-isda. How they did it, hindi niya pa alam. Ang evidence kasi, meron ng mga natirang mga shells. Yan, alam mo, itong pinag-uusapan natin ito. Ngayon na Holy Week, marami kayong pwedeng makitang mga iba-ibang Pwede. mga... yan ang pwedeng gawin eh. Yan ang mas Imbis interesting. na, lang, puro... Swimming. Puro yung mga ganong... Hindi, yung mga... yung mga YOLO, TikTok. YOLO operation. Yung mga nagpupunta doon, mahihilig lang. Gusto makakita na naka-two-piece. Yung mga ganon eh. Yung mga iba nga, nakikiprosesyon para, maka-snipe ng mga dalagita rin na. Ang dahilan daw po bakit hindi sila makakita ng mga seacraft ay malaking area underwater na. Paano ka mag-i-explore doon? Di ba? Yung cave kasi, mataas-taas yung lugar. Okay? Ngayon, yung mga seacraft, siyempre, nandun sa baba.
Paano nila makikita yun? Underwater na, kung meron man. Okay. But ang evidence, talagang Meron. seagoing yung mga tao nakatira doon dahil ang dami nilang shell technology. Napakasarap pag-isipan nitong mga ganito. Okay? Sa... Alam mo, sana itong Department of Tourism at saka Yung mga ganyan, ano? NCCA, kasama yan sa mga yung napopromote. mga kanilang Ano. workout. Ang balita po daw, marami pa tayong gasolina, sabi ni ES. May darating na raw yung May first darating batch nung 1 million barrels. Okay. Ngayon, kasama po dito sa balitang ito, syempre, may mga inaaresto raw na gasoline operators. Criminal charges for hoarding and profiteering. Ano kayang prueba nila doon sa hoarding and profiteering? Ang hirap ano niyan eh. Paano mo masasabing hoarding? Yung iyong gasoline station, pag nilagyan mo ng fuel yon, hoarding ba yon? Saan nakatago yung mga hino-hoarding, pare? Ang hirap nito eh. Parang lumalabas dito, ano lang to eh. Pakulo eh. Kakarguhan mo ng hoarding ang isang gas station. Samantalang trabaho niya magtago ng gas doon. Yun ang purpose function ng kanyang mga tangke sa baba. Para maglulan ng langis o ng fuel. Tapos kakarguhan mo ng hoarding. Bakit? May fuel ka dyan sa tangke mo eh. Ang labo nito, pare. Sobrang labo. Hindi, sabi ko nga, ang pinakamaganda pa rin bang ano dyan, for purposes of standardization or whatever that we may call it, yung ordering inventory mo. Para makita kung sa ano ka, last in, first out ka ba, first in, first out ka ba, para maintindihan natin. Yun ang, pwede naman nilang tignan yun eh. Hindi nga, sa akin, ang basic question dito, pag may gas station ka, ang function mo, maglagay ng fuel doon sa tangke. Oo. Siyempre. Paano mo masasabi na go-hoarding dahil may fuel sa tangke? So lumalabas dito, pakulo lang ng PNP to. Wag ganon. Bakit, ano yun? Paano mo nasabing hoarding yan? Hindi ko maintindihan. Nagbulsa ba yan ng Binulsabay langis. langis? Para mo naman ibubulsa. So sabi naman ni Garin, kaya daw po ang Department of Energy, ang gagawin nila, intensified inspections of fuel stations. Intensified inspection. May problema ba tayo sa mga gas stations? Hindi. Yung distributor po ng fuel ata may problema tayo, hindi yung mga gas stations. Bakit ang pinupuntirya ngayon ng PNP yung mga gas stations? Order yan ng DOE. Order ng DOE. Sarap din, ano? Enforcement lang sila eh. Kung ako ang PNP, yun ang tatanungin ko, ma'am, paano natin ma-check na hoarding talaga ito? Kung ako Ayun ang na PNP, nga eh. Oo. gagawin mo akong enforcement. Hoarding. Nandun sa loob ng tangke niya yung fuel niya. Paano masabing hoarding yan? Paano kung may sign siya ron na no more gas, ganyan, tapos meron ka? Yun ba? Ayun, iba yun. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Yun ang, ibig sabihin, hoarding din ba yun? Hindi, dapat yun, tirahin mo na. Ang daming dahilan bakit siya magsasara. Oo. Umalis mo yun, nabakasyon mo yung aking mga... Sira ang pump. attendance eh. Ang dami. Sira, Dami sa dahilan. Ibig sabihin yan po ba generally ang behavior ng mga gas stations? Hindi eh. Hindi. Gusto nga nila kumite. Gusto nga nila magpabili. Di ba? Tapos, Ano bakit nandoon ang sentro? May crackdown daw sa hoarding and profit. Yan po ba ang main problem natin sa fuel? Ang main problem natin sa fuel, hindi tayo sigurado na fair yung presyuhan ng mga distributors. Kasi pinakita na nga, di hamak na mahal ng ating fuel compared to the other countries in our region.
So, yun po ang main issue dyan. Hindi ito mga estasyon. Kaya nga sinasabi ko nga, para lang may standardize na, o para wala na yung mga ganyang pinapahirapan pa yung sarili ninyo, ordering system ang tirahin nyo na. Kung meron kayong ganyan, ha? Ito nakakatawa to. May nag-viral na video. May nagpagas. Pagkatapos, nung matapos mag-load ng gas sa kanya, umandar na, tumakbo na. Hindi na, Gas and run. loko yun. Ay, puse na. Nun daw pong... May mga ganun na gumawa. Hindi Dalawa. makikita yung maplaka. White Toyota Innova, Naka pa, na-CCTV ka pa ron. Oh. Hindi, hala. 5,000 mahigit yung bill, umalis na lang, na, hindi tapos nagbayad. hindi nagbayad. Nakita yan sa CCTV footage. Okay. Anong kaso nito, pare? Estafa? Pag nanakaw Oo, yun. number yun, pare. Pag nahuli siya, yari siya niya. Alam mo, seryoso yung incident na yan, ha? Baka makaisip kasi yung iba na ganyan, gulo tayo rito. Pag ganyan na nangyari. Doon naman, etong DTI naman. Ang paborito mong DTI, Ay, Joel? oo, Ano ba pare. ano dyan? Wala raw. Wala raw. price increase ng basic commodities at goods up till April Araw-araw 16. na, ha? April 16. So naisip-isip ko, ini-edit ko nga, bakit hanggang April 16? Bakit saan na nakuha? After April 16, Oo, pwede nang oo. mag-increase. Right. Tapos itong gasgas na they talk to Manufacturers. ganyan. Tinatanong ko yung reporter, meron bang minutes nung meeting para makita natin kasi I'm nagbulungan trying to lang. imagine sinong manufacturer na papayag magkukumit to sell their Major products industry- below the production cost Ikaw nila. naman, sabi ng DTI, major industry players yan. Major. Ano ibig sabihin nun? Hindi, major yan ha, hindi kernel. 21 Hindi nga, captain. 20 major. Hindi yan si Sarge. Hindi yan si Sarge ha, major yan. Ano ba? Tawagin mo nga yan si major company na yan. Para Until matanong April natin. 16. After April 16, Magtataas na sila. anybody's guess. Ang kasama raw po, eto pare, ang mga kasama, Alaska Milk, O yan, may mga... Commonwealth Foods, Century Pacific, ito na yan. Eco Essentials Foods, Sevilla Candle, nako pati pala. Kandila. Mondenisin, nako. Noodles yan. Noodles yan. Nestle Philippines, Procter and Gatas, Gamble, San Miguel Foods, Powdered Unilever. Ito yun, yung mga sabon. Kung San Miguel Foods, kasama chicken? Hindi. I think so. Universal Rubina. Okay, yan na po yung mga Canned Sardines Association. Yan, galing. Di yung mga manufacturers nangangakong hindi magtataas. Up till the 16th. Manufacturer, maliit lang naman yung fuel, niyan component Ang matindi dyan, yung delivery papunta sa supermarket. So, ang supermarket, di ba magtataas? Sino ba may sagot ng delivery from manufacturer? Ang alam ko sistema dyan ganito. May supermarkets pa dyan. Meron, association. Sa sosyon. Ang alam ko ganitong meron silang distributor. Okay? Yung distributor na yun, usually hindi na sila tumatanggap nung shipment o delivery from the manufacturer. Okay. Ina-assign na nila, manufacturer, Kayo supermarket na to, deliver mo diretso Kayo doon. nang bahala. In other words, yung distributor, wala nang bodegang. Oo. Meron naman yung mga liit-liit na manufacturers, sa kanila dinadala yung sa bodega ng distributor. Pagkatapos, sila magdi-distribute sa supermarket. Therefore, ang gasunon, sagot ng distributor. Usually, yung mga malalaking manufacturer, diretso na sa supermarket yan. Yung commission nitong si distributor, maliit na lang doon. Sila Soysing, mga ganon, yung Super 8, yan ang mga trabaho niyan. Big distributor yan. Swansing ba yun? Soy Sing. Soysing. Oo.
Ang daming mga products na hinahawakan niya. Hawak nila. Kontrolado nila yan. Eh, baka Pero dapat ang style dyan, ina-assign na. So, sino may gastos ng distribution na yon? Manufacturer. Manufacturer. Alam ka naman hindi nila bawiin yon. Papalugi sila Oo doon. nga eh. Actually, yun ang sa supermarket, tinatanong ko, wala how silang there was fuel a cost. commitment, oo. Wala silang fuel cost. Yung Alam mo supermarket. ginagawa ng ibang supermarket? Ito. Lalo na dun sa mga fast-moving items. Sila na mismo pati ang kausap ng mga tinda-tindahan. Aha. Pare. Aha. Halimbawa, dito sa yan ang ginagawa ng yan ang ginagawa ng Robinsons. Mm-mm. Sila na mismo, parang sila na yung bodega. Oo, sila Tapos- magdi-distribute sa sari-sari store. Mayroon silang workout na app. Sila din ang delivery o pick up. Hindi, Delivery nila. meron silang Oh, may cost yun. mayroon silang ang ginagawa nila by way of Teka muna. Nandito si Jen Patrolla, Patrol 38. Walang bus na nagtaas ng pamasahe. Ba? Pasahe na monitor ng PITX, mga bus company binalaan ng DOTR. Wow. Ano kaya to? Jen! Kami, Jen! DWIZ Flash Report. Na-monitor ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na 8 bus ang nagtaas ng pasahe ngayong Semana Santa. Ito mismo ang kinumpirma ni PITX Senior Corporate Office Colin Calbasa sa kabila ng isinasagawang inspeksyon ng pamalaan. Ayon kay Calbasa, hindi aprobado ng PITX ang taas singil ng 8 bus. Ipinadalaan niya nila ang reklamo sa Land Transportation Office laban sa mga transport bus company na Bicol Isarog, Ario Diaz Street o St. Marta, RMB, BLTV, Bicol, Magayon, Superlines at JVH. Kaugnay nito maglalabas ng managad ang DOTR ng show cause orders laban sa mga kumpanya ng bus na nagtaas ng pamasahe nang walang pahintulot ngayong Semana Santa. Ako si Pacho 38, Jen Patrolli nag-uulat sa hindi lang may todong lakas PWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Salamat, Jen! Balik tayo sa karambola. Alam mo yung mga ganyang walang increase sa pamasahe? Nakakatakot. Dahil sigurado naman po tayo, ay mataas ang gastos sa gaso o sa fuel nito mga bus na to. Tapos hindi mo sila papayagan mag-increase. Saan nila babawiin yon? Saan sila mag-shortcut? In other words, May kasama ba silang ayuda? Hindi ba? Kasama ba sila? Hindi yata eh. yung driver, may ayuda. Yung bus company, may ayuda ba yan? So anong klaseng shortcut ang gagawin ng mga yan? Para to stay afloat. Doon ako natatakot. Sa mga ganyan na magandang pakinggan. Hindi nagtaas ng pamasahe, hindi nagtaas ng cost ng presyo daw sabi ng DTI. Pero sa ang gagawa na shortcut itong mga kumpanya na to, hindi po magpapalugi yan. Maniwala kayo sa akin, gagawa ng paraan yan para hindi malugi. So saan yung mga shortcut na yon? Baka delikado na para sa atin. Yung kanila mga gagawin. Hindi ba dapat tinitignan nyo yan, DTI? Oo. Yung DTI, ang gagawin dyan, imbis na, halimbawa, Vienna sausage or something, imbis na 10 yun ng loob, 8. 8 na lang. O kaya, liliitan. Aha. Yung mga ganon. O baka, Baka! hindi na karne ng baboy yung nakalagay doon. Naku po. Ayan. 9:30 ng umaga. Hindi nga, saan sila gagawa na shortcut? Para rin yan yung sa Lalo bus, eh. yung mga bus company yan, magtipid sa maintenance. Ano Ano? ba ang gagawin nila? Anong gagawin nila? O kaya, papuntang Bicol, imbis na straight sila, walang... Hanggang Quezon na lang. Hindi. Baba na lahat kayo rito. Hindi, pwedeng gawin, pare. Pwedeng gawin din to. Imbis na dire-diretso kayo, o 8 hours or whatever. Okay.
10 hours kayo kasi tatlo ang bababaan nyo. Kakain kayo doon eh. Aha. Kunyari kakain mo. May lagay sa kanila yung restaurant. Paggamit. Mga ganyan shortcut. Gagawa yan. Sigurado gawa ng paraan eh. Hindi magpapalugi yan eh. Kaya mahirap sabihin na, oy, maganda lang pakinggan, hindi tinaas ang presyo. Tama. In the long run, may tama din tayo ron. Unless along the way, sabihin nila, dito kayo magpagas. At kami nang bahala dyan sa Meron silang arrangement. gasoline meron na, station na yan. Government na. Profiteering yan. Bola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882 kasama natin. Paring Jonathan De La Cruz, paring Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Kanina pare nanonood ako ng news doon kay John Ibanez at saka kay si Kalata ata yung kanina umupo hindi si Drew. Yung may pinakita silang clip ng farmers. Alam mo ginagamit ng mga farmers yung manual na hoe. Marami silang gano'n. Okay. Tapos yung naggagapas yung ganyan pa din. Yung Bawal karet. pa rin yun. Okay. Yan yung style ng agriculture natin. Bago pa dumating dito yung Kastila, Tila. hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ano nangyari sa atin? Lahat ng kapitbahay natin, nag-modernize na. Nakita mo sa Vietnam, pare, yung mga clips na makikita mo. Oo. Kahit maliliit lang yung kanilang mga mechanized na parang gawa lang nila. Pero very efficient. Hindi na karet-karet ang pang-harvest. Meron din naman tayong mechanization. Asan? Very sparse and in between. At bibigyan niya ng ayuda ni Secretary Chula. Bibigyan niya ng ayuda. Basta pare. mechanized. Basta Ano kayo, mechanized farmers at fisher folk. Meron nga tayong PhilMec. We have a PhilMec sa agriculture. Ang dami na nating ginastos dyan Taon-taon yan merong budget dyan billion na yan, Ba't billion. hindi pa nagmo-modernize ang agriculture? Billion na yan. Over the years, ilang bilyonan na ang alokasyon natin dyan. Kulang sa program, kulang sa plano. Kulang sa programming, mas kulang sa execution at sa monitoring. Kasi alam mo, maraming mga nakatambak. Parang yun nangyari sa nakatambak ng mga Equipment. hindi na maintain. Or Pare, sira na. ganito nga, just to give you an example, yun lang e-trike. We got $30 million from ADB to have this experiment for e-trike. 3,000 na e-trikes yun. That was some time back. Ngayon, lahat yun hindi na gumagana. 3,000. Ito po may balita na ang World Bank daw, over the weekend, inaprubahan Magpapalong. $1 billion papautang sa Pilipinas para po yan sa programang to modernize agriculture. Naku, Kinakabahan ka. Ay, Kaya nga ang daming programa si King eh. ang sabi po ng World Bank, gusto nila matulungan ng mga farmers para po yung halimbawa yung mga magkaroon sila ng diversified products, crops, vegetables, fruits, livestock, aquaculture. Okay? Tapos ma-improve yung kanilang marketing at logistics. Nakita mo? So, yung programa po na yan, $1 billion. Okay? Paano yan? Do we have the program to implement this loan? Meron ba tayo parang Jonat? Di ba nag-ano siya? How does ba yung PhilMec work? Di ba? Kasi yung PhilMec naman, aktibo yan na may computations yan per hectare kung ilan ang Ang daming ang kalokohan nangyayari Hindi, ang dyan, problema dyan yung una-una yung pagbili, procurement. Oo. Away sila kasi merong tayong mga inventors Pilipino na equivalent naman yung kanilang mga yung kanilang mga products. Nayayari sila. Kasi mas okay mag-imported na Pag imported, siyempre may nangyayari. Bakit kailangan natin ng World Bank to do this? No, because we don't have much 1 billion, revenue. 50 billion lang yan, pare. Ilang bilyon ang nakalaan for the agriculture modernization program natin. As if
kapag nakakuha tayo ng $1 billion sa World Bank, ay ayos na ang modernization natin. Eh, taon-taon mahigit pa dyan ang nilalaan natin sa modernization. Hindi, Bigla, bakit naging ito ang ating pag-asa? hindi naman ito yung ating pag-asa. Ang gagawin nila dyan is what you call usually as proof of life in certain areas. For example, yung tungkol sa aquaculture. In many instances, kagaya ng ginagawa ng Sarangani and all the others, pwede nang gawin yon because they have the feeds, they have the fingerlings, etc. Yung ganun. Yan ang gagawin nila ngayon in certain areas identified. Ganon din yung ginawa ni na kaibigan natin, mga Wong Chuk-yung brothers. Yung paggawa ng ng rice complex. Okay. Yung mga ganun ba, ganun ang gagawin yan. Hopefully, cold storage. Ganyan din. Cold storage. Tapos yung mga mini FTI. That was the original idea. And then of course, yung sinasabi mo pa rin, Conrad, binasa mo yun eh. Digitization. Yun! Digitization, Well, ang nakikita ko lang dito, kasi ang World Bank po, pag nagpautang sa atin yan, lalo na napakalaking halaga ng ganyan, 1 billion, may nakakabit dyan. May mga tinatawag dyan na kondisyon. Conditions, yes. Ang sinasabi ng World Bank ngayon, ang gusto nilang tignan, Mechanization. yung style ng DA. Meaning style of execution. Ayan! Program execution. Budgeting. Ayan. Data. Ha? Bakit? Sabi ng World Bank yan. Pero matagal nang dapat ginawa yan kasi nung nag-RCEP, di ba, yung kikitain sa RCEP dapat dun nga napunta yung mechanization. In fact, may batas ang yan. problema doon, dapat nga ginawa, Oo. walang nakatutok. Walang nakatutok. Nobody looking over the shoulders of DA. Dahil dito sa loan na to, ang gagawin ng World Bank, tututukan yan. In a way, baka makabuti sa atin yung loan. So, yung loan na yun, ang purpose nun, it's not just the money. It's essentially the culture. Yes! Kasi yung money meron, sinasabi ko nga, taon-taon meron tayong nakalaan dyan. Mas mahigit pa sa $1 billion to modernize the agriculture. But this loan, kung merong may bibigay na tao. at re-reviewin ng World Bank yan. Budgeting, data, ito pa pinaka-importante, kamukha yung sinasabi mo. Procurement practices. Ayan. Patay na kayo. And then execution and then yung Ayan. Sana nga yan. Sana nga yung World Bank. Kasi medyo mahihirapan silang ikuntsaba yan. World Bank, bukod dyan sa tatlong na yan, no? Budgeting, data, procurement, tignan-tignan nyo na rin yung corruption. Diyan. Hindi, may kasama na. Actually, nagawa na May kasama na? Ni King of the Road. ni King of the Road, may kasama na siyang ganon. Anti-corruption, etc. Kaya nga niya sinasabi, SS daw sila ngayon. Ang program nila is SS. Security and Sustainability. Sinabi niya yun, ha? We will have food security and it will be sustainable. So, I hope that will happen. You don't have to reinvent the wheel. Again, babalik ako sa PhilMec. Nagkaroon sila ng pera mula sa RCEP. At alam ko, pupunta akong Bicol, kila Insan Poling, yung cooperatives at doon dinadaan at sa LGU. Binigyan sila, Kaya diba? nga meron sila yung kuliglig yung two-wheel, na Sabi, tama. But hindi ko alam kung ganong yun na nga, yung Ka-efficient. Ka-efficient. Actually, kuliglig, isa lang yan eh. Meron pa yung mga treasure machine. Meron. Yung mga kompleto yan eh. Bakit nandun pa rin sila sa kalye, sa highway? Hindi, ito nga. Hindi nagagamit? Well, kung... Hindi, ito, unless mahirap ang malaking problema nga nila dyan ng is mga number one, yung ugali o pag-ano nila ng paggamit Yung culture. kultura. Yung paggamit mismo ng kasi ganito yan. Parang yung tayo noon dati. Itong kotse na ito, hindi ko muna gagamitin, maglalakad na lang ako. So, nandun pa rin sila sa dati. Kasi, hindi mo naman sila tinuruan. At saka, hindi mo sinabihan, ito, magkakaroon kayo ng gasoline expenses dito, diesel. Biglang biglang wala. tumaas ang gasolina. Yun daw pong
pagbigay ng pera, disbursement ng loan. Sabi ng World Bank to ng statement nila yan. Depende kung susundin ng gobyerno yung mga kondisyon, Yeah. the agreed results. Yes. Pag hindi nagawa ng DA, yung mga pinangako nila, hindi ilalabas ng World Bank yung loan. Oo. Nakakahiya sa DA yun. Mababalita yan. Anong Yan sana mangyari. Ano yung corporate basis, ano sinasabi mo? May mga timeline at Oh, may saka... timeline, may sa Gantt chart, may ano yan. timeline at saka yung usually ano, may results. program director Result. yan. Para, May results. oo. Kasi kung sa corporate oras na sa meeting, attend ka, tapos ilalabas mo lang na, ito ang mga aming number of units. Again. Teka muna, ang gustong malaman kung nakarating nga yung units dun sa Tsaka anong actual ginawa? target. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano yung kanilang naging yung Results. Results. Per Ito hectare, kaya, kung kailangan, ano ba per usually, Jonathan? Meron lang ako gusto i-inject, Madali-dali bang magkakaroon ng result? Itong gusto mangyari ng World Bank. Kasi food crisis na tayo. Whether we like it or not. May food crisis na tayo. Meron na nga tayong problema sa pagkain. Wala pa yung fuel price and all that. Delivery system, logistics. Sigurado po maapektuhan yan. Wala pa yun, may problema na tayo sa pagkain. Dumating pa ngayon yan. Magkakaroon na talaga ng food crisis. Yan na sinasabi ngayon ng mga think tanks. Maagad-agad ba kaya ma-implement ng World Bank yung mga gusto mangyari sa DA? Ganito yan. If they have identified already the existing, meaning institutional, Yung mga problema. na tumatama naman dun sa sinasabi ng World Bank na ito ang gagawin nyo, etc. May institutional and other program na hindi na nagkulang lang sa monitoring, etc. Baka Madaling magawa. Baka madali. Baka magagawa nila. Kasi po kailangan natin yan na may mga magbabantay sa DA. Kasi as you said, paring Conrad, Van Joel, as sinasabi natin, meron na lahat yan yung sinasabi ng World Bank. Oo nga, meron meron na. Yun ang sinasabi ko. It's just You a don't have to matter reinvent of, the wheel, oo. ano ba, may ginawa ba kayo dito? Yung data. Meron na silang data, they Oo, have eh. data. Pero hindi nila alam gamitin. Hindi, wala silang digitization or whatever. Kagaya nung sinasabi natin na... Sa budgeting. Hindi, yun yung- Budgeting. Marunong ba Meron mag-budget? sila. They have it They know all of these things. It's just a matter of putting things together and then tignan mo kung lahat ba yan nagagawa nyo o hindi. Di ba? So, more than the fuel crisis, the resulting, because of the fuel crisis, yan pong food crisis, ay nako. Yan ako noong kasing yung record, highest ever ng oil price was almost $150 per barrel. Panahon ni Gloria, GMA, after the meltdown, financial meltdown in the US, noon po ay 2009 mga gano'n, almost $150 per barrel. Ayun ay hindi natin masyadong, ininda rin natin, pero nakaraos tayo ron. Ngayon, mas matindi ito. Ayun po noon kasi, although mataas yung oil price, record dyan pare yung 100, almost 150, hindi pa natin, malayo pa tayo sa ngayon doon. Pero yung kasi noon was the result of speculation. Ito hindi. So madaling nag-correct. Madaling nag-correct yung oil prices. Ito po, ang sinasabi ng mga think tank ay supply disruption. Yes. Ibig sabihin, Severe. apektado ang supply. Severe. Ano ibig sabihin po niya? Delivery. Yung mga refineries. Yung mga oil fields. May tama sa supply. Noong panahon ni GMA, yung Walang 150,000, walang naman tama sa supply. Normal na Financial lang yun. Oo, financial lang. Madaling naka-recover. Eto, gaano katagal to? Tatagal ito. Ngayon, saan ang epekto sa atin ito? Fuel lang ba? Ang sinasabi ng mga think tank, hanggang Hindi. food. Pero yung food, kaya natin i-address. And therefore, kailangan kumilos na agad tayo ngayon. 6 months, 1 year down the road,
Ang sinasabi kasi nila, 2 years. bago makarecover tayo rito, it will take years. Kasi may mga supply disruption po dito. Paano? The other oil producing, Russia, Indonesia, will they, take up the slack? Hindi pa sigurado yan. Up to ano lang yun. Up to a certain extent. Oo nga eh. Hindi naman nila kaya 20% eh. So yung fuel, wala tayong magagawa. But food production... Accept we can- natin yun. Sa food production, we may can do magagawa something. tayo Yes, we can doon. do something. Di ba? At least hindi tayo magugutom. Maaring maglakad tayo, magmula bahay hanggang palengke. Pagdating mo sa palengke, may mabibili ka. Nakikita ko lang, lalo doon sa, for example, doon sa amin, sa Bicol, there will be need for government support in terms of, pero direkta sana sa farmers at sa fishermen na subsidies. Kasi kailangan pa rin ng crudo para patakbuhin yung Siyempre. bangka at saka kahit na makuliglig lang yan kakargahan Hindi, din. paano yung ibang... At saka yung fertilizer. Parang Joel, paano yung ibang inputs? Fertilizer. Like seeds, fertilizer. Yan, malaking bagay. Again, hindi na kayo Hindi lang yung invent ang wheel, equipment, eh. meron Kaya kasi they work via cooperatives at yun nga lang, babiyahe pa ng pili para makuha or something. Yung mga may distansya. Pero yung oil inefficient. yung petro-based fertilizer, which is basically yan, baka kulangin tayo dyan. Yun lang, We have to have other sources. So anong balita natin galing sa DA? Ngayon na nga may nangangambang, nag-aabang na food crisis. Ito po ang balita nila, dyan daw sa Leyte, in a town called Palo, Leyte, 5,000 daw po ang nabiyayaan nung 20 bigas program ng Department of Agriculture. Naku po. 20 pesos per kilo, 5,000. Yan ang kanilang balita. Bakit hindi po tayo nakakarinig ng balita na meron silang ginawa para itong mga farmers na ito makapag-produce more? Kung sino pa yung mga farmers, bibigyan nila ng 20 pesos na. Hindi. Tamang move ba yan? Magbebenta kayo ng bigas doon sa mga nagpo-produce ng bigas ng 20 pesos. Tama ba naman? Parang ano yun? Grabe. Ha? Ano kahihinatnan natin dito kung ganyan ang move natin sa mga fuel ay sa food production? Okay? Ang hirap eh. Dapat binigay mo doon fertilizer, seeds at lahat. Oo, yung direkta ng gano'n. Direkta na. Okay, oo. Na hindi nabubulok. Anong hindi nabubulok? Hindi, yung mga seeds, mga old seeds. Hindi, Sinabi nung sinabi taga Bulacan? Nung butil natin sa Bulacan. Sabi na, hindi ho namin magagamit to. Bumili na lang kami. Alam naman ninyo kung saan galing yung mga ganun. O yung ayuda. Hindi, kaya, Tumatakbo ba yung ayuda ni Chulaurel? Gagawin pa. After Holy Week, boss. Eh, kailan? After Holy Week. Mag-ano Kailangan niya. Ito mga kababayan natin, Magtiis muna kayo. mag-ano muna tayo. Tiis mo. Sabi din ng Dole, meron din daw silang ayuda, 1.2 billion. Pero, after Holy Week na rin. Ayan. Most vulnerable workers. So, puro paasa ba to? Ano ba to? Meron silang pera. Kaya lang, ito na naman tayo. Anong gagawin mo dun sa 1.9 billion mo? Aha. Ayun. Ito naman, SSS, daw po, nagplaplano sila. Relief para sa mga empleyado. Ano yung mga yon? SSS. Moratorium on loan payments. Ilan lang naman yung may Yung loan sa inyo Hindi ano yan. Wala bang benefit sa lahat ng members? Bakit yung mga bibigyan nyo lang ng yung mga may utang? Bibigyan nyo lang ng tulong, yung may mga utang. Paano kami hindi naman ng utang? Meron ba kaming benefits? Wala kayong benepisyo. Wala tayong benepisyo. So mabuti pa mangutang ka na lang ng mangutang, bibigyan ka naman pala ng benepisyo ng SSS. Pag hindi ka member, hindi ka pwede Hindi ba? Yung sinasabi ko rito po, yung frame of mind ng mga nagdidesisyon sa atin, mukhang mali. out of focus. How to po,
Ang tutulungan mo, yung may mga utang. Paano yung mga wala utang? Hindi, bibigyan mo Naghihirap din yun. bibigyan mo ng 20 pesos yung mga farmers per kilo na bigas. By the Ayos way, ito well, sa food yan maganda, pero hindi kasi ang DICT, ano nila 32nd connectivity anniversary nung muna nagkaroon ng connect. Naku po. Now, King of so irrelevance talaga. pinipledge nila, they will expand free internet access across the country. Alam niyo po, DICT. Ano ba to? Si Secretary Aguda. Gusto lang namin po yung gumagana yung internet. Hindi Oo. bumabagsak. We will pay for it. You know, Oo. walang problema. Basta consistent It lang. has to be consistent. Basta malakas. At hindi yung ukla rating. Yung mga utla. Free ka agad ang gusto niya. Yung magandang... Hindi, gimmick lang yun. Magandang Ikaw taginting naman, sa tenga nito Free. Free, pero may signal We ba? were connected to the internet pala March 29, Yun na nga. 1994. Libre nga, Sabi pero ko may na. signal ba? Oo. How far have we gone mula noong March Then 29? that is alam mo yung statement Ganyan. na yan, that is a liquidation statement. Ayan. Alam mo kung bakit? They have budget, may budget. May budget sila eh. Okay lang. Para sa free internet. Free internet. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Danal, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Eto na siya! Ayan na po. Naku, bis. Kahit Holy Week, bis na bis. Siyempre. Hindi talaga magpapahuli ito pagdating. Magninilay-nilay ka na rin lang. Gandahan mo. Gandahan mo na ang itsura mo. Ang ating pong award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda, Pilipinas.